Ang konsensya ay ito, munting ano? Munting tinig na naririnig ninyo mula sa inyong loob. Na ang layunin ay yung kanyang ang purpose niya, ba't kayo may naririnig ay ano yan ulit? Para yeah, para iparealize sa'yo kung tama o mali ang iyong ginagawa. Okay? Yan. So, nasagot ba yung tanong natin? Ano ang dapat sundin? So, ito na yon. May tinatawag na konsensya. Pero ang konsensya natin, ay na-discuss doon. Panoorin niyo yung first part ng video lesson na to, na ni-record ko sa Amethyst. Ang konsensya ay, bagamat ito ay pwedeng makatulong sa atin para diktahan o sabihin sa atin kung mabuti ba o masama ang ating pasya, may pagkakataon na pwedeng mali ang dikta ng konsensya. Nag-agree ba kayo doon? Bakit sa tingin nyo na pwedeng mali ang dikta ng konsensya? Siya na nga yung maasahan natin para diktahan yung mga kilos natin o para sabihin na kung mabuti o masama ang ating kilos. So sa tingin niya, bakit pwedeng magkamali ang konsensya? Pwede nga ba o hindi pwede magkamali ang konsensya? What do you think? Yes? Sir, pwede pong magkamali yung konsensya. Okay? Pwede magkamali dahil? Dahil po yung konsensya po, nahuhubog po mula pagkabata po tayo. Ito po yung natututunan natin Okay. kung paano po i-manage yung or isolve yung isang problema. And hindi naman po natin alam ang lahat ng bagay. So, lagi po yung may two choices po talaga yan lagi. Okay. Magkano. Yes. Very good. Narinig niyo ba yung sagot niya? Ano sabi niya? Pwede daw ba magkamali ang konsensya o hindi? Pwede kasi ito yung bagay na atin daw natututunan habang tayo ay lumalaki. Agree ba kayo o hindi? Agree ba kayo? So natutunan natin kasi ang konsensya ay siyempre hindi perfect. Pero hindi ibig sabihin ito, tandaan niyo ito, malina, hindi ibig sabihin na kapag mali ang konsensya, mali ang pakinig niyo sa konsensya, masama na agad. Okay? Tandaan niyo hindi automatic na masama. Dahil, iba-iba kasi yung mga kinalakihan nating mga environment, pagpapahalag or values, iba-iba. Pwedeng mabuti sa inyo, masama sa ibang tao. Okay? Nagagets nyo ba ito, Malin? So, yung konsensya ay, though ito ay napakahalaga na tinig na ating pagbasihan sa ating mga pasya, meron siyang limitasyon kasi pwedeng ang pinagbabasihan natin ay iba sa ibang tao. Okay? So, yun yung kumbaga ay nasan ba tayo? So, depende sa values at yun yung nagdidikta rin sa kung anong klaseng konsensya meron tayo. Kaya sinasabi, kaya tinuturo sa atin ngayon na kailangan nating hubugin ang ating konsensya. Okay? Pupunta tayo sa pinaka-common na ground para yung kilos natin ay maging mas mabuti. Okay? Kasi yan, pwede magkakaiba-iba tayo, pero yun na, hubugin natin. Okay. At ang basihan sa paghubog ng ating konsensya ay makikita dito. So, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Ang likas na batas moral ay tumutukoy sa mga panuntunang moral na nakaukit sa puso at isipan ng tao na alam niya sa
Okay. Ako naniniwala ako na kahit sa inyong batang edad, may kakayanan na kayo na magsuring kung masama o mabuti ang isang kilos. Tama ba ako? Kaya nyo na yon. Okay? Kaya lang, bakit ano ang humahad lang sa inyo para mas piliin ang mabuti? Maraming factor, di ba? Sabi nyo nung una, mas pinipili nyo na manahimik na lang kasi number isa ay pride. Ma-pride kayo. The reason ay pressure ng mga kaibigan. Sabihin ka, baduy mo naman. Napakabait mo naman, ganyan. Na iba sa inyo nagte-take offense na kapag sinasabihan ng gano'n. Malay nyo kung compliment yun. Anyways, yun yung mga posibleng dahilan. Pero, ang likas na batas moral ay hindi siya nasusulat. Okay? Yan ay nasa sarili natin. Okay? So, yan yung pwede natin maging basehan. Kasi nga, sabi nga dito, alam na meron na tayong kakayahan na munawa na mabuti at masama. Hindi, kailangan lang siyang i-guide. Kailangan lang kayo i-guide. Kaya doon papasok ang role ng mga nakatatanda sa inyo. Kasi, di ba, kayo naman ay laging naghahanap ng example. Eh, bakit tatay ko ganito, kaya ganito din ako. Barumbado yung tatay mo. So, yun yung example mo, kaya barumbado ka din. Diba? Nag-gets siya ba ito, Malin? Diyan sa likod. Nag-gets niya? Okay. So, ano ulit ang batayan ng konsensya? Ano ulit ang batayan ng paghubog sa konsensya? Turmalin? Kababasa lang ano yung pwede natin batayan? Ang likas na batas moral. Okay. Ano yung sabihin ng moral? Or moralidad? Pag sinabihan ka na napaka-immoral mo, anong dating sa inyo? Ikaw, napaka-immoral mo, anong dating sa iyo nun? Sumagot ka. Joke ka. Ano ba, immoralidad? Para lang mag-guess niya, ano yung, pag sinabihan ka immoral, ano ba dating sa inyo nun? Immoral mo. Diba, nanonood kayo ng mga drama? Ano po yung moral po? Ito po yung pag-unawa ko sa mga yung tama. Okay? Ano pa? Pagiging tama, yung pagkaalam mo sa tama o mali. Okay? Especially, syempre, ginagawa mo yung tama. Kasi pag ginawa mo ng mali, ang tawag na doon ay immoral ka na. So, in other words, ang moralidad ay may kinalaman sa kabutihan, kaayusan. Yan. Kaya lang, syempre, pag hindi nga nagagabayan ang moralidad natin, ay pwede tayo maging immoral. Dahil nga, ang ating pagkilos ng pagiging mabait o mabuti ay depende sa ano ang ating kinalakihan na environment. Okay? Ngayon, pag pinag-usapan ng likas na batas moral, ito ay nakabase na doon sa tinatawag na or nagmula ito, kung naniniwala kayo sa Diyos, ito ay nagmula sa Diyos. Sino dito hindi naniniwala sa Diyos? Lahat tayo naniniwala. So, meaning, madali na maintindihan. So, kapag nanggaling sa Diyos, kapag nagmula sa Diyos, masama ba ito? Hindi. Okay? So, yan So, pag sinabing moral, ito ay nagmula sa Diyos. So, alinman na mga gawain na sa tingin nyo ay hindi matutuwa ang Diyos, ano ba yung mga bagay na hindi matutuwa sa Diyos sa tingin nyo? Pagnanakaw, okay? Ano daw? Pagpatay, yes. Okay. Di pagsunod sa magulang, okay? Ano pa?
So marami mga bagay na natutunan natin na kapag ginawa natin ang bagay na to at masama ito, of course, hindi siya gusto ng Diyos. Okay? Now, para mas maintindihan natin, ang basihan ng likas na batas moral, to simplify it, ay yung natutunan natin na tinatawag na 10 Commandments. Okay? Pero, nung dumating si Jesus Christ sa mundo, sa sanlibutan, sinimplify niya lang ang 10 Commandments. So, 10 Commandments pa rin ba nung dumating si Jesus? Ilan na lang? Sa tingin nyo, wala nyo. Ilan na lang yung commandments? Kasi, tinetesting siya ng mga leader ng church nun eh. 2 na lang, okay. So, ano yung 2? Ano yung 2? Ano yung number 1? Actually, ito yung first half ng 10 Commandments. So, tinutukoy doon. So, sinamarize ni Jesus. So, number 1 ay love. Love God with all your heart and love your neighbor. Love God with all your heart. Okay? This is number 1. Napa-advance na. And number 2 ay love your neighbor as yourself. So, yun yung 2 commandment. So, mahalin ang Diyos, then mahalin ang kapwa. Kaya kung tutuusin, hindi na natin kailangan yung 10 Commandments. Isa-isahin natin yon, hindi na. Kasi sinamarize na nga kung naniniwala kayo kay Jesus Christ, sinamarize na nga niya, 2 na lang. Mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa. Okay? So, mahalin ang kapwa, hindi laging hindi laging yung pag sinabi mahalin jojowain, hindi. Baka kasi yun ang laging iisipin eh. Ano ba ang pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa? Termaline. Ha? Paggalang, okay? Tama ba, rinig ko? Paggalang. So, igagalang mo ang kapwa mo, pagmamahal sa kapwa yun. Ano pa? Respeto. So, ano ba dito sa paggalang sa respeto? Parang pareho lang, di ba? So, very good pa rin yun. Okay, ano pa? Paano ka magpapakita ng pagmamahal sa kapwa mo? Pagmamalasakit, okay? Ano pa? Makatao, okay? So, paano ba papakita pagiging makatao? Yes. Tama naman yun, okay? So, I-guess nyo ba? Kaya may 2 prinsipyo ang likas na batas moral. Ayan, kita-kita nyo na. So, ano ang unang prinsipyo? Sabay-sabay, 1, 2, 3. Okay, so yan yung unang principle ng likas na batas moral. So, laging gagawin ang mabuti, iiwasan ang masama. Okay? Ito, yung iwasan na paggamit ng term yan, ginawa lang nating realistic. Okay? Kasi nga, sa mundong ito, may mga bagay na talaga mahirap iwasan. Tama? Tama ba ako? So, hanggat maaari, iwasan natin ang masama at lagi nating gawin ang mabuti. Ang maliwanag ba, Termalin? So, Tagalog na yan. So, alam na natin ang dapat natin gawin. So, yun yung unang principle. Ang pangalawang principle ay may kinalaman sa mga sumusunod. Masyadong mahaba to. So, ito yung summary. Number 2.1 ay pangangalaga sa buhay. So, meaning, pag nangangalaga kayo sa buhay, minapreserve niya buhay, hindi kayo papatay. Halimbawa, meron kayong alaga, hindi nyo papatayin sa gutom, o hindi nyo papatayin sa, halaman nyo, hindi nyo papatayin sa pagkauhaw. So, in other words, ay pangangalaga sa buhay. Okay? Alam niyo naman yung mga living things, di ba?
Ang halaman ba ay living things? Okay, makakala ko, sabihin nyo hindi. Okay, lahat. Pangalawa ay pagiging responsable sa pagpaparami at pagpapaaral ng mga anak. Okay, so ano ang principle dito? Hindi naman automatic na kailangan nyo mag-anak. Pwedeng kasing posible, hindi kayo darating sa puntong ngayon. Pero, yung pag kayo ay nagkaroon ng mga responsibilidad, maging responsable kayo. Tama? Naintindihan nyo ba yung ano? Nagets nyo, Turmalin? So, pag mayroon kayong responsibilidad, kailangan pangatawan ninyo. Ano ba ang mga responsibilidad ninyo? Mag-aaral? Ano pa? Gumawa ng bahay? Ano? Gumawa ng mga gawain bahay. So, iba sa inyo, napaka-simple lang ng responsibilidad. Merong iba sa inyo, ibang ng responsibility. Diba? Meron ba dito na, responsibilidad na niya na maghanap ng makakain ng kapatid mamayang hapon? Meron ba dito? So, kung wala man dito, mayroong sa ibang realidad dyan. Okay? And then, last na 2.3 ay pagiging rasyonal na nilalang sa pag-alam ng katotohanan at mabuhay sa lipunan. Pagiging rasyonal meaning, ano yung sabihin ng pagiging rasyonal? Pagiging patas, pagiging reasonable sa English. Pag sinabing reasonable ka, anong naka-imply doon? Yes? Nakabase siya sa kung ano yung may pinagbabasehan po. Okay? So, hindi kayong mahirap kausap sa madaling salita, di ba? Kasi pag sinabing rational ka, kahit may nakikipagtalo sa iyo, hindi ka, ano tawag dyan? Papatay mo na agad yung idea, mga ganyan. Nagigets nyo? Isa lang yun. Pero ang pagiging rational ay reasonable, nakabase ka sa katotohanan, sa facts, at sinasapamuhay mo ito. Nabubuhay ka sa mga katotohanan, meaning, ito, napaka-relevant tong sasabihin ko. Nakabase dapat kayo sa mga facts. Meaning, yung mga fake news ay hindi nyo tatangkilikin. Paano nyo ba na-identify ang isang fake news? Sa simpleng paraan, paano nyo makikita ang fake news? CSS kayo, di ba? Tama? Sa nangyayari yung fake news. Sa digital world, sa internet. So, paano kayo magiging rasyonal, mapapangalagaan ng katotohanan versus fake news? Paano ba ma-identify yung fake news? Yes. Pagsabi-sabi, sa paano nyo malalabanan ng sabi-sabi lang? Anong dapat ninyong gawin? Research. Alam mo yung away, may sinabing chismis sa kaklase nyo. Pag sinabi ka yung chismis, malamang hindi totoo yun. Tama? So, ano ang dapat gawin? Kasi yun yung kadalasan na umumula ng away ng mga nandito, may sinabi, sabi nito, ganito. Yung pala, hindi totoo. Ikaw naman, na triggered, ang gagawin mo, sapak agad, di ba? Pero anong pinaka-best na gawin? Alamin muna kung totoo. Totoo ba? Hindi yung pag biglang may lumapit sa'yo, sabihin, alam mo ba? Mahal mo na? Alam mo ba? Mahal mo na? Okay. So, yun naman pala. Alam naman ninyo dapat gawin. Okay. So, alamin ang totoo. Okay. Tangian ng likas na batas moral. Dinalihan ko lang ha. Huwag kayo matawa. Likas na batas moral yan ha. Tagal pag sinulat ko pa lahat. So, katangian ng LBM.
Likas na batas moral. Number 1, for letter A ay okay, objective. Okay, so ano ibig sabihin ng objective? Objective. Ang batas na namamahala sa tao ay nakabatay sa okay? Pag sinabi objective, wala tong ibang consideration kundi ang ano nakalagay dyan? Pag objective ka, kung ano lang yung truth, kung ano lang yung truth or yung okay? So, yun yung tinatawag na objective. So, kung may LBM ka, likas na batas moral ka, dapat ikaw ay objective. Letter B ay ang likas na batas moral daw ay pangkalahatan. Or universal. So, pag sinabing pangkalahatan o universal, yung likas na batas moral ay hindi lang umiiral sa sitwasyon natin, sa kultura natin, hindi universal yan. So, kung ano ang kalooban ng Diyos, ano yung naayon sa kalooban ng Diyos, universal yan. Kahit saan kayo pumunta, pag sinabing Diyos, o may kinalaman sa Diyos, puro kabutihan yon. Meron ba kayong alam na Diyos na nagdidikta na maging masama kayo? Ngayon, ang pinagtatalunan, kalooban ba ng Diyos na girahin ng isang minority na lugar? Patayin yung mga nandoon? Tingin nyo. Galing ba sa Diyos yung pagpatay? Hindi. Okay? So, yan. Letter C ay walang hanggan. In other words ay, ang LBM daw ay eternal. So, gusto niyo ba ang LBM nyo ay walang katapusan? Likas na batas moral ay eternal daw. Ibig sabihin, umiiral siya kahit wala na tayo dito sa mundong ibabaw. Okay? And then lastly ay hindi nagbabago. So, ano ulit ang LBM? Likas na batas moral. So, ito yung katangian ng likas na batas moral. Objective siya. Walang ibang basihan kundi truth at saka facts. Pangalawa ay universal. Pangatlo ay eternal. Pang-apat ay hindi nagbabago o immutable. So, kahit anong panahon nang mayari, magkakaiba man tayo ng kultura and everything, ang likas na batas moral ay isang common ground ng mga kultura na ipapakita ng kabutihan. So, may common ground lahat ng kultura. Minsan ay sa pinaka-common ground, preservation ng buhay. So, inaalagaan natin ang mga buhay dahil yun yung likas na batas moral. Nagigess niyo ba ito, Malin? Yan. So, ito na ang pinakahuli. Habol natin sa oras na to. So, may mga uri. So, napag-usapan natin ang basihan ng konsensya ay likas na batas moral. Okay? Ngayon, may uri ng konsensya na tinatawag. Actually, nandun na siya sa isang video, pero elaborate ko lang na konti. So, ang konsensya daw ay ilang uri ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. May 6 na uri. Number 1 ay tama o totoong konsensya. Ito yung humuhusga sa mabuti at masama. Okay, babasahin ko na lang at ipopost ko sa FB group. Okay? Ito yung mga uri na konsensya. Tama at totoo. Pangalawa ay mali o hindi totoong konsensya. Erroneous or false conscience. So, ito na yung tinutukoy natin
na ang konsensya, dito sa kabila, no? Ay, doon sa kabila. Okay. Ang konsensya na meron tayo ay minsan ay nakabase sa kung ano yung kinalakihan natin o pagpapahalaga ng mga kasama nating nakatatanda. Okay? Then, ang pangatlo ay konsensyang sigurado or certain conscience. Pang-apat ay konsensyang hindi sigurado. Pang-lima, konsensyang meticuloso. Pag sinabi meticuloso, ano ba yung meticuloso? Sino dito ang meticuloso na tao? Ano ba yung meticuloso? Ang meticuloso, yun yung iba tawag na doon ay may pagka, alam niyo yung term na OC? Obsessive compulsive, yung laging gusto perfect. So, yun. Yun yung meticuloso. Meron ba ditong ganon? Yung dapat maayos ang lahat. Papasin niyo yan kung paano mag-arrange ng gamit niya. Maging hindi papayag na, hindi pantay-pantay. Meron dito. Tapos don't step on the cracks. Ganyan. Yan ba dito? Yun na, so OA na yun. And then last ay, konsensyang insensitibo. Now, itong binasa ko mga ito ay uri na konsensya na kung saan makikita ninyo o makikita natin ang kung anong konsensya meron tayo. Pero again, Turmalin, ang goal natin ay magamit natin ang konsensya sa ultimate goal na maging mabuting tao. So, tanongin natin ang mga sarili natin. Mabuting tao ba ako? Okay?